Na-rescue ang halos 150 manggagawa sa isang iligal na imbakan ng Yossi sa Valenzuela City. Bukod sa underpaid, mistulang bilanggo ang mga worker dahil pinapadlock na may-ari ang warehouse. May live report ang ating kasamang si Isaiah Mirafuentes mula sa Valenzuela City. Isaiah? Alam mo Audrey, nakakadismay ang balita dahil mahigit sa 150 empleyado mula Mindanao ang pinangakuan ng magandang trabaho. Pero kalaunan nalaman nila na isang illegal na factory pala ng sigarilyo ang papasukan nila. Patong-patong na kahon ng iligal na mga sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue at CIDG sa San Rafael, Bulacan. Nabisto ang mga kontrabando sa liblib at masukal na pabrika. Hindi talaga ito rehistrado at all. Kaya yung operasyon na ito ay patago at illegal yung ginagawa nila dito dahil kapag magmamanufacture ng sigarilyo, kinakailangan na rehistrado pati yung mga makina at yung mga brands na nire-register. Dito, lahat ng mga nakita natin ay hindi rehistrado at illegal na nag-ooperate. Karamihan sa mga brand ng mga nakalagay sa mga pakete ng Yossi ay imported. Pero hindi alam ng mga parokyano na gawa lang sa Pilipinas sa mga peking brand. Walang BIR stamps ang ilan sa mga kontrabando. At kung meron man, pineke ang mga ito. Ayon sa BIR, nasa 750,000 packs a day ang napoproduce ng pabrika sa San Rafael, Bulacan at naibibenta sa publiko. Sinalakay din ng mga otoridad ang 5 warehouse sa Valenzuela na imbaka ng iligal na Yossi. Dito pinaniniwala ang iniimbak ang mga iligal na sigarilyo sa San Rafael, Bulacan. Pero 3 lang sa mga bodega ang nakitaan ng laman. Nadatna ng CIDG at BIR ang mahigit sa 150 empleyado. Halos lahat sila mga Pinoy na empleyado mula sa Mindanao. 4 sa kanila, mga Chinese. Trabahong construction at bus driver daw ang pinangako sa kanila. Hindi nila akalaing sa iligal na gawain pala sila isasabak. Underpaid o halagang 500 pesos ang sahod na binibigay sa kanila kada araw. Libre lahat. Tulugan, pagkain libre. Samantala sa Mindanao, 250 lang adlaw namin. Sino man din papayag doon. Kwento nila, palagi raw nakakandado ang nasabing pagawaan at hindi sila pinapalabas. Napag-alaman natin ang 3 Chinese na sila ang mga driver ng mga truck na yan. They have Philippine driver's license at inimbestigahan nga natin dahil may mga address sila na local din. Aabot sa 11 bilyong piso ang tax liabilities ng may-ari ng nasabing pabrika na kasalukuyan pang pinaghahanap ng mga otoridad. Posible namang umabot hanggang sa Mindanao ang bentahan ng mga produkto mula sa pabrikang ito. Yung mga bumibili ng mga mas mura at yung mga peking produkto ay wag natin tangkilikin ito dahil bukod dun sa tubakong hinihitit natin ay maraming alikabok na nakikita natin dahil nasa sahig lang yan. Wala silang proper na sanitation dyan. Tax evasion at human trafficking ang kaharapin ng may-ari ng pabrika. Alam mo Audrey, dito pa lang sa Barangay Ugong sa Valenzuela na isa sa mga warehouse ng iligal na paggawa ng sigarilyo, umabot na sa 14,200 master cases ng peking sigarilyo na nakumpiska ng CIDG at ng BIR. Sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran Audrey, sarado at kandado na yung gate ng warehouse dito, tanda na bawal na ang kahit anong operasyon sa loob ng warehouse na ito. Nakausap ko rin kanina ang ilan sa mga empleyado ng pagawaan ng peking sigarilyo. At ayon sa kanila, simula nang magsimula silang magtrabaho doon ay hindi na nila nakita ang may-ari ng nasabing pagawaan ng peking sigarilyo. At yan muna ang latest mula dito sa Valenzuela. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.